Good morning. Good morning sa inyo mga kaibigan, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Live po tayo dito sa ating programang Expose the Truth. Ayan, matagal na po tayong hindi nakapag-live, no, mga kaibigan. Ngayon lamang po tayo ulit nakapag-live kasi busy po tayo mga kaibigan, mga babayan. Kumusta po ang lahat? Dito sa ating programa. Pasok na po kayo mga kapatid. Kung gusto po ninyong pumasok upang makipag-usap sa akin, makipagtalakayan, okay naman, no? Mga kaibigan. Sa ating mga kaibigan na Iglesia ni Cristo, lagi nilang ipinipilit na si Kristo po ay hindi tunay na Diyos, kundi si Kristo po ay tunay na tao at hindi Diyos. Dahil po sa kanyang sinabi na sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Yun daw ang ano, pero hindi nila tinitignan kung ano po yung konteksto doon sa Oseas 9:6 yata yon, no, mga kaibigan, na sinasabi po nila na hindi daw Diyos si Kristo kasi tao lamang po siya. Dahil sabi po sa Oseas, ako'y Diyos at hindi tao, pero hindi naman po yun ng punto, no, doon. Kaya mali po ang ating mga kaibigan na Iglesia ni Cristo. Ano po yung patunayan po natin mga kaibigan para sabihin po natin na si Kristo po ay tunay na Diyos? Kasi sa Biblia po ang nagsasabi mga kaibigan, hindi po ako, Biblia po, ulitin ko po, no? Biblia po ang nagsasabi, hindi po ako, kundi ang Biblia, na si Kristo po ay Diyos, hindi lamang po tao. Bakit siya tao? Sinasabi niya, ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan na narinig ko sa Diyos. Ano siya, mga kaibigan? Yun ang hindi po alam ng ating mga kaibigan. Isa sa aking patunay na si Kristo po ay hindi lamang po tao, kundi siya po ay Diyos. Pakinggan po ninyo ito. Itong talatang nakalagay dito po sa libro po ng awit. Ito, tutulo ang pawis ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo dito. Sa awit kapitulo 82 sa versikulo 8. Napakatinding patunay po ito na hindi po tao ang ating Panginoong Jesucristo, kasi Biblia po mismo ang magsasabi kung sino po siya. Sabi po dito sa awit 82 verse 8, bumangon ka, sino? O Diyos. Bakit? Hatulan mo ang lupa, sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Sabi po dito mga kaibigan, ulitin ko lamang pong basahin, ano? Sabi po rito, yan, meron po tayong kaibigan, no? Sabi po dito, ilagay ko lamang po sa screen, mga kapatid at mga kababayan, para makita po ninyo paano po i-rotate itong sandali lamang po, no? Ayan, para ipakita ko lamang po sa inyo itong talata. Sabi po dito sa talatang ito, bumangon ka, sabi dito, o Diyos, hatulan mo ang lupa. Bakit? Sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Ang magmamana daw yung Diyos. Bumangon ka, sabi niya. Kung Diyos Ama itong sinasabi dito sa talata, bakit siya magmamana, mga kaibigan? Kung Diyos, kapatid na Judas, kung Diyos po ang yung Ama po ang sinasabi dito sa 82 verse 8, sabi dito, bumangon ka o Diyos, hatulan mo ang lupa sapagkat iyong mamanahin. Yung Ama hindi naman siya magmamana Bakit po mga kaibigan? Siya nagmamay-ari ng buong daigdig bakit niya mamanahin? Ibig sabihin, hindi po ang Diyos Ama ito. Sino ito? Sino itong itinalaga na magmamana sa lahat ng mga bansa? Basahin po natin dito po sa libro ng Hebreo sa kapitulo 1, dito po sa versikulo 2, na ganito ang sabi. Ay nagsalita ang Diyos sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga
na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya si Kristo ginawa ang mga panahon. O tignan mo mga kapatid, sabi po dito ay nagsalita. Sino? Ang Diyos. Sinong kinausap niya? Nagsalita sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano yung kanyang anak? Na siyang, yung anak, na itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sa makatuwid, yung sinasabi doon po sa awit ay hindi po ang Ama doon ang sinasabi, kundi ang Panginoon Jesucristo. Kasi dito, sabi po dito, bumangon ka, O Diyos. Ano ba sabi dito? O Diyos. Sino yung Diyos na yon? Hatulan mo ang lupa. Bakit? Sapagkat iyong iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Sa makatuwid, yung sinasabi dito na Diyos ay hindi po yung Ama, kundi ito po ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Maliwanag po yan. Yan, wala na pong kasing linaw sa sikat ng araw na si Kristo po ang tinutukoy dyan na Diyos. So, ito, isa sa ating mga patunay, mga kaibigan, na si Kristo po ay hindi po tao lamang po, kundi siya po ay isang tunay na Diyos. Kasi Biblia po ang nagsasabi. Sabi po ng mga kaibigan natin mga INC, kung si Kristo po ay Diyos, saan mababasa sa Biblia? Ito. Napakalinaw na po mga kaibigan. Ito na po ang patunay na si Kristo po ay hindi tao. Kasi Biblia na po ang nagsasabi rito. Good morning sa inyo mga kaibigan. Judas Kariot. Magandang umaga sa iyo, no? At saka si Timos Option. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, andyan po ang ating mga kaibigan na INC, no? Ayan, sinugod yata tayo ng mga kaibigan nating INC. Sige, magpapasok tayo mga kaibigan. Ayan, si kapatid na Paul. Ayan, good morning sa iyo kapatid na Paul. Matagal na hindi po ako nakapag-live, no, mga kaibigan, kasi kasalukuyan po ang ating problema ngayon, mga kaibigan. So, good morning kapatid na Paul. Kumusta po sa California? Kamusta naman? Maayos naman dito. Ayan. Mahirap din ang buhay. Oo. Okay, andyan po si Timos. Ayan, INC yata yung ating kaibigan na si Timos, ano? At saka si Judas. Ano, no? MCGI. MCGI si kapatid na Timos. Akala ko INC kasi. Ayan, okay. Salamat, ano? Baka mayroon tayong kaibigan na INC dito, mga kaibigan. So ito yung sinasabi ko, kapatid na Timos, kapatid na Paul, na si Kristo hindi lamang po tao. Kasi dito sa 82 ng awit, may sinasabi dito na Diyos na magmamana sa lahat ng mga bansa. Si Kristo po kasi, hindi naman po, yung Ama po kasi, hindi naman po siya tagapagmana kasi siya po ang nagmamay-ari. Hindi lang ang iglesia, lahat ng buong daigdig, pagmamay-ari ng Ama. Pati nga yung mga tao, kaluluwa ng mga tao sa Kanya pero si Kristo po ang tagapagmana na Kanyang itinalaga sa lahat ng mga bagay. Ngayon, meron tayong mababasa dito po sa awit 82 verse 8 na bumangon ka, O Diyos, hatulan mo ang lupa sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. So maliwanag na tagapagmana itong Diyos na sinasabi dito, mga kaibigan. Hindi po ito yung Ama. Ito po ay si Kristo. Si Kristo po ay hindi Diyos. Siya po ay anak ng Diyos. Ayan. Anak nga siya ng Diyos kung anak siya ng Diyos, di siyempre natural. Wait lang, hello. mo lang. Okay, sige. Wala namang binabanggit kasi na Kristo dyan Basahin mo sa okay. MBB kung ano pagkakasalin sa MBB. MBB, wala akong MBB Sa Baka magandang mayroon ka balita. dyan, kapatid na Timos, Yung MBB. nakalagay dyan sa Elohim. Sa Hebrew, Elohim yan. Hindi yan Yeswa. Wala akong Biblia din
Ayan. So ano alin ang mas tamang salin, kapatid na Judas? Basahin mo sa MBB, yun ang nakalagay doon na ano, hindi yung mamanahin eh, maling pagkakasalin yan eh. Ano sabi doon? Pakibasa na lang, kapatid, kasi wala akong MBB dito at hindi po ako mahilig Search mo kasi lang sa dyan, nasi-search naman dyan sa Google, MBB, 828 ng MBB. hindi, wala kasi akong pan-search. Kasi dapat bago mo pinapakita ang isang ano, na ikukumpara mo na sa ibang mga salin para makita mo yung So- pagkakaiba ng mga salin, Kapatid, pati yung konteksto, hindi masira. Hindi pwedeng si Kristo yan, wala namang binabanggit na Kristo dyan eh, meron ba o dinadagdagan mo lang? Sige. Kapatid na Timos, meron ka bang MBB dyan? Meron po ba kayong mabasa dyan? Yung ano yon, maling conclusion agad na paniniwalain mo yung makikinig sa'yo na yun agad yung conclusion mo dahil lang sa may nabasa kang mamanahin. Tingnan mo sa iba-ibang salin, may English pa, may King James pa, may ano pa. So kapatid na Judas, mali po bang salin ito? Mali. Pwede ba nating Basahin mo sa MBB, tingnan mo sa habulan? MBB. Hindi lang naman kasi ang dating salin ng salin eh. Ayan. Tingnan mo nga sa Greek, Elohim yan, di naman Yeshua yan eh. Yung Elohim, 'di ba? Yung Elohim ay pronoun ano 'yon? Tatlong ano 'yon? Anong tatlo, di Trinity na yon. Hindi na Elohim yun, Trinity na. Sabi dito sa MBB, no? Asan na 'yon? Ba't madilim? Sandali lamang po, no? Anong talatayan, kapatid na Esay? Awit 82 verse 8. Sabi dito, ayan, O Diyos, ikaw ay magbangon at daigdig. Ano ba itong klaseng salita nito? Ikaw O Diyos, ikaw ay magbangon. Pagharian, ang lahat ng ang mga bansa ay hawak ng iyong kamay. Ayun. Yun talaga yung nasa Hebrew. Katunayan, basahin mo sa Hebrew interlinear. Sige, kapatid. So, ibig sabihin, ito yung tamang salin. Basahin mo sa English. O, ito ba ay yung ama ito? Yung ama ito? Elohim nga, hindi naman Yeshua yan eh. May sinabi bang ama ito? Ama? May sinabi bang Kristo dyan? Sige, sabihin natin, walang Kristo, walang ama. Di sino ito? Yung ama talaga yan. Bakit? Ang hawak Sa sa lahat King ng James mga Version, bansa eh. shall inherit all things eh. Sa King James Version, kahit sa Catholic Version, tsaka sa Eastern Orthodox Bible, shall inherit all things eh. Dito lang sa taas niya kasi English Tagalog ito eh. Yan ayan Arise, O God, judge the earth. Tumama For ka. you Tingnan mo na sa shall Greek. inherit Hebrew in interlinear. all nation. Yan. So, kung yan ba'y patunay nyo na hindi Diyos si Kristo? Ba naman nakakita ng Diyos na kailangan magmana? O sabi mo Diyos si Kristo, bakit siya pamamanahan? Wala ba siyang natural na sa kanya? Diyos siya eh. Ba't kailangan niya magmana kung Diyos siya? Hindi ganun ang argument. Anak siya kasi ng Diyos, kapatid. Kung anak siya ng Diyos, yung anak mo kasi tagapagmana din yun eh. Kapatid, yung anak mo, di ba, tagapagmana mo yun? Hindi ikaw ba Esel? Hindi ka ba anak ka ba ng demonyo? Hindi, kapatid. Anak tayo ng Hindi demonyo. pala eh. Pero nung tayo tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, ay binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. John chapter 1 Kasi may verse mga 12. salin. Ayan ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay. Sino ba Sino ba yung pinaghaharian ng bansa? Basahin natin, kapatid, para mas malinaw sa iyo, no? Sino? Huwag mong itanong na ng talata. Makinig ka lang muna. Dito sa 27, sandali lang, no? Mamamahala siya. Ito, umpisahan natin sa 26. Ito ay sa Revelation. Bakit hindi po maliwanag dito sa aking cellphone, no?
sa magtatagumpay, sabi dito, ay tumutupad ng ipinagagawa ko, sabi ni Kristo, hanggang sa wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Sa 27, mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Alin daw? Yung magtatagumpay, yung iglesia. At dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok, sabi niya. Dito kasi sa Magandang Balita Biblia, pero doon po sa dating salin, tignan natin sa Ayaw dating nga salin. tanggapin yung magandang balita kasi kontra Kaya wala sa namang sinabi. problema doon, kapatid. Kaya mo nga babasahin yan sa Hebrew saka sa Greek para yung pinanggalingan kasi hindi lahat ng salin perpekto. At yung binabasa mo diyan, hindi si Kristo ang tinutukoy. Kasi dito sa kukunin mo Ingles, lang naman yung context dito kasi sa awit 82:1 bakit lalagyan mo ng Kristo na wala? Sandali. Dito kasi sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, wala dito sa yung nasa Ingles. Yan po yung nasa Ingles, oh. As I receive my Father, sabi kasi. Pero dito sa Tagalog, wala. Kaya titignan ko dun sa dating Biblia para mas malinaw. Kasi dito, mayroon pong as I receive from my Father. O, tignan mo dito sa dito sa dating Biblia, kapatid. Gusto ko lang ipapansin sa iyo kung sino yung maghahari sa buong daigdig na binigyan. Okay, heto, 26. Umpisa natin sa 26. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. 27. At siya'y paghaharian niya. Yung magtagumpay, paghaharian niya. Ng awit Siya, 82:8 sa yan pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalayok. Gaya naman ang tinanggap ko sa aking ama. Ano ba yung tinanggap niya sa kanyang ama? Maghahari sa buong bansa. Siya yung maghahari. Mapapasa kamay niya yung paghahari sa mga bansa, kapatid. Wala bang karapatan si Kristo maghari? Siya naman ay anak ng Diyos. Wala na sa context yung binabanggit mo sa awit 82:8 kung saan-saan ka na napalayo Wala kang binabanggit mo sa awit Hindi, kapatid. 82:8. Ito, papansin ko lang. Si Kristo Kapatid, dito. Iba ang context Yeah, sige, niyan. kapatid. Sige. Isang talata lang, Hebrew 1:2. Yun nga. Hebrew 1:2. Yun na yung binasa ko kanina Hebreo 1:2. Tingnan mo sa Hebreo 1:2. Sabi po rito, at siya at nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ng lahat ng panahon. Wala bang karapatan magmana, Ang mag-ari? tutol dyan Ang tutol ko sa'yo, walang Kristo sa awit 82:8 kung saan-saan mo idinugtong yung hindi naman dapat karugtong. Bakit So magmamana yung ama, Una, Esel, may sandali, kapatid. Magmamana Kasi yung sinabi ni Kristo ama na Diyos na siya. mag-aahari sa lahat ng mga bansa, magmamana rin si Kristo sa lahat ng mga bansa. Sino nagpamana sa kanila? Sinong nagpamana Wala sa naman kanila? tutol dyan sa mana-mana na yan. Ang sinasabi ko sa'yo, walang Kristo sa awit 82:8. O si Bakit hindi Kristo. mo basahin mo na uno para alam mo yung context? Kasi Hindi, na yan, conclusion mo na lang yan Kahit naman sa uno, kapatid, maliwanag naman ang Diyos na nagsalita ng mga unang panahon na atin sa mga magulang. Yung binabanggit ko sa'yo, yung konteksto ng awit 82:1. Yung Kapatid na, Sige, basahin mo lang. Sabi ni basahin natin. Kristo ako. Basahin natin. Kaya ang kapatid na Esel. 82 Kasi paniniwala nila Hindi 82 natin mababago paniniwala nila. 82:1. Yan. Sabi po kasi ninyo, iisa lang ang Diyos na tunay O dito sa 82:1, di lalo ka nang nalubog dito, kapatid. Ang Diyos ay Sige nga, pakinggan natin. kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Edi marami. Oh, tunay yan.
O tunay, Ano tunay. sabi diyan sa mga sinasabi mong tunay na Diyos? Hanggang kailan kayo magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa pagkatao ng masama? So yung mga Diyos mo diyan na tunay, nagsisihatol ng kalikuan at nagsisigalang sa masama. Ganun ang tunay na Diyos na pagkakilala mo. O ito pa. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang. Oo, ba't iniiwas mo sa dos? Hindi. Sabi mo Di mga ba tunay na context? Diyos yan. Bakit yung mga tunay na Diyos mo ay nagsisigalang sa masama at humahatol ng kalikuan? Mga tunay na Diyos mo yan. Oh, dito sa ituloy lang Hindi, natin. paliwanag mo muna yun. Sabi mo mga tunay yan. Diba sabi mo baka malubog ako. Ipaliwanag mo yan. Mga tunay na Diyos pala yan. Bakit nagsisihatol sa masama at nagsisihatol ng kalikuan, nagsisigalang sa masama? Mga tunay na Diyos yan. Sabi mo. Ayan o. Hindi, sagutin mo muna yung sa dos. Sandali. Sagutin mo muna yung sa dos. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Iniiwasan mo yung dos, Esel. Sasagutin kita dyan. Sagutin mo muna yung dos. Parang naman nito pero hinahatulan ng Diyos yung mga Diyos na ito. Kasi Kasi yung mga tunay na Diyos mo, nagsisihatol ng masama at nagsisihatol ng kalikuan at nagsisigalang sa masama. Ganon ang tunay na Diyos. Ano, Esel? yan, tingnan natin. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan? Sino ang hinahatulan nila? O, yung nasa 8.1. Yan nasa 8.2.1. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng masama? Hindi kapatid. O, tignan mo kung sino ang hahatulan nila. O, dito sa dos, basahin mo. Pakinggan mo mabuti. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng Sino kalikuan? yan kayo dyan? Yung nasa 1. O, yun nga. O, So, sabi mo, mga tunay na Diyos yan. So, yung mga tunay na Diyos mo, nagsisihatol ng kalikuan at nagsisigalang sa masama. Mga tunay na Diyos sila, Esel. ang hinahatulan nila dito, hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan? Yan. At magsisigalang sa mga tao ng masama. Yung mga pagkatao. tunay na Diyos mo tinutukoy dyan eh. So, Yung mga- ganyan ba pagkakilala mo sa tunay na Diyos? Kapatid, kung ituloy mo lang, hatulan mo ang dukha. Paliwanag mo Manila. yung 82. Sabi mo, mga tunay yon. So, ang pagkakilala mo sa tunay na Diyos ay, ayan humahatol pa nga sa dukha, Sino ang mga Diyos na ito, kapatid? Ewan ko sa'yo, sabi mo tunay na Diyos yan eh. Ganyan pala Yan. tunay na Okay. Diyos mo. Alamin natin kung sino ang mga Diyos na ito. Sa masama, tumahatol ng kalikuan. Sino ang mga Diyos na ito? Itong mga Diyos na ito, ayon sa 6, aking sinabi, kayong mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Paano sila naging anak sa kataas-taasan? Kung basahin natin doon sa Juan, mga kaibigan, mga kapatid, sa Juan Gis, tignan natin, no? Sila daw yung dinatnan ng salita. Ibig sabihin, yung mga tao na Hindi na ako tutol dinatnan ng dyan, na yan salita. yung tinatawag ng mga Diyos. So, ang sabi mo Yan. kasi tunay. Ayan, Sabi mo kasi Kapatid na, sir. tunay. Ang tanong Kapatid sa'yo, na Esel. yes. Tunay yan. Si Jesus nga tunay nga, pinapaniwalaan pero ng yung mga tao. tunay na Diyos mo, sabi mo tunay. Yung bang mga tunay na Diyos nagsisihatol ng masama, ng kalikuan at nagsisigalang sa masama? Yun ang nasa dos Paano may papaliwanag yon? Okay, sandali. Umahatol ka sa masama. Kapatid na Esel, isang singit lang kasi Sige, kapatid. Sige. Kung si Jesus nga pinapaniwalaan nilang tao pero hahatol siya sa Na yun buong naman ang universo. argumento mo, Paul. Balik tayo sa 82.1. Sandali, kapatid Ikaw mo. kasi di ko Mga tunay kaintindi na Diyos eh. yan. Nagtatanong ka lang. Ikaw hindi makaintindi. Nagtatanong ka lang. Ikaw hindi Tunay na makaintindi. Diyos yan. So, yung mga tunay na Diyos Ganyan mo, na lang kapatid na Esel. Ganyan na lang kapatid na Esel. Kasi, alam mo, hindi, kahit buong taon kayo magtalo dyan, hindi matatapos yan. Yes. Paniniwala nila yan. Mas mabuti na lang, huwag na kayo magtanungan. Magbigay na lang kayo ng paliwanag niyo. Sige, ganito na lang kapatid na Judas. Kung hindi tunay na, kung hindi mga Diyos ito, hindi mga anak ng kataas-taasan ito, sino ang mga ito? ikaw na nga nagsabi, mga tunay na Diyos yan. Sige, sabihin natin, hindi ko alam. Ikaw, sino? Alam mo ba? Itataas mo lang naman sa 82.1 eh. Sino yung mga yon? Sino? Sa ibang salin, yung mga Diyos na yan, tinumbasan niya ng mga hukom. Mga hukom. Sino ang Na mga ito? nagsisihatol ng masama at kalikuan.
Yan ay nakasulat dyan, tinatawag na mga Diyos. Hindi naman kami tutol na tinatawag na mga Diyos yan. Pero hindi yan tunay na Diyos. Ha? Hindi yan tunay. Kung hindi tunay na Diyos, sino ang mga ito? Wait lang. Sino ang mga ito kung hindi tunay na Diyos? Mga hukom nga, binanggit ko na. O basahin mo sa Sino sila? Sinong mga hukom na ito? Mga hukom. O, eto Sinong mga pa. hukom na ito? Makinig ka muna. Yes, sinong mga hukom na ito? Mga hukom, mga judge. Yung mga abogado ba, ganon? Hukom nga eh. O yung mga hukom na ito, anak ba sila ng kataas-taasan o anak ng demonyo? Binanggit na nga eh. Hindi nga kami tutol, di ba? Hindi kami tutol na tinatawag ng mga Diyos yung mga hukom na yan. Kaya lang, para sa Kung hindi inyo, tunay ito, kapatid, kung hindi para sa tunay na inyo, anak ng Diyos ito. tunay. Pero dahil ito nga yung sa tinatawag na naging anak ng problema nyo ay kataas-taasan. tunay, Hindi, dahil nga sa- sandali. Sandali. Kung hindi ito mga anak ng kataas-taasan, wala akong sinasabing hindi sila anak ng mga kung anak ng kataas-taasan ito, masama ba yung mga anak ng kataas-taasan? O, di tuloy mo sa dos. Tuloy mo sa dos. Tinatanong kita Ayun ang sagot sa dos, sa tanong mo. So, ibig mong sabihin, doon sa dos, mga masasama ito na anak ng kataas-taasan. O, mali yung nasa dos. So, ibig mong sabihin, may anak ng Diyos sa kataas-taasan Ayun, yung na mga nasa dos. masasama. Ayun ang sasagot sa'yo yung dos. Mayroon bang Kapatid anak na ng Esel, Diyos? kapatid Ayun na yung Esel, dos, so baguhin mo pinagkokontra niya. para hindi maano. Pinagkokontra niya ang verse 1 tsaka verse 2, pinagkokontra niya. Oo. Hindi maganda. Ano siya? Double standard siya. Hindi tama. Ayun yung dos. Parang pinapalabas niya, kapatid na Paul, na Hindi mo ang palabas Diyos na tama. ang Diyos. Paliwanag mo, bakit sinabihan? Kaya nga ayan makinig ka sila, makinig ka kasi. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga sinasabi niyong Diyos. Anong hatol niya? Hanggang kailan kayo magsisihatol ng kalikuan? Ayan nagsisihatol kasi sila ng kalikuan, nagsisigalang sa pagkatao ng masama. Yun ang hatol sa kanila ng tunay na Diyos. Sige. Ito ba ay mga masasama? Ayan nasa dos mismo sagot. Ayaw mo basahin? Hindi, tinatanong ko nga sa iyo, ito ba yung mga Direct masasama? answer. Direct answer. Masama o mabuti? Ayun, nasa dos, sinasampal ka na nga ng dos, di mo Direct matanggap. answer. Mabuti o masama? Direct Mga answer. masasama. Mabuti o masama? Ayan yung Direct sagot ko answer. sa iyo Mabuti sa o dos. masama? Direct answer. Mabuti o masama? O, paliwanag mo yan, sabi mo mga tunay na Diyos yan eh. Direct answer. Masama o Ayun ang mabuti? direct answer, nasa dos, Paul. Mabuti o masama? Ayun yung sagot nasa dos. Ba't ayaw mo sagutin kung ito ay mga mabubuti o masasama? Ang mga Diyos ba na Bakit ito sila ay... hinahatulan ng Diyos? Mabuti ba sila dahil hinatulan sila ng Diyos? Sandali, Ayan ang kapatid. hatol sa kanila ng Diyos. Hanggang kailan kayo magsisihatol ng kalikuan? At kaya nga siya tumayo sa kapisanan ng sinasabi mong mga Diyos para paghahatulan yung mga sinasabi mong Diyos eh. Tapos sa'yo mabuti, Diyos na naghahatol sa mga yan? Ayun, sa Diyos, sinasampal ka ng Ngayon, Diyos. sige. Yun ang conclusion mo. So, mga Diyos ito na masasama. Ayan, nasa dos. Hindi, sagutin mo. Yung dos, ito ba yung mga masasama, kapatid? Hatol na nga sa, ang Diyos ay tumatayo sa Ang hirap kapisanan naman ng itong Diyos. Hindi, mga Kaya kaibigan, no? humahatol sa gitna ng mga Diyos. Ano hatol? Ano sabi sa kanila ng sinasabi tunay na namin Diyos? na ito'y mga tunay na Diyos, tutol ka doon. Hanggang kailan kayo pinapalabas mo magsisihatol na ng ito ay kalikuan? mga masasama. Yun ba? Masasama ba ito ng mga Diyos? So, ba't hinatulan ng Diyos yan kung mabuti yan? Ayan. So, masasama sila. Oo. Ayan nasa dos Meron pong anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Ano yung dos? masasama. Ipaliwanag mo yung dos. Sige, ipaliwanag Hindi. mo yung dos. Hindi. Sabi mo kami, hindi namin alam. O sige, sabihin na natin. O ikaw ngayon ang tatanungin namin. Ayan nga ang sagot ko sa'yo sa dos. Nagdudumilat yung dos. Iniiwasan mong basahin, Esel eh. Hindi ko iniiwanan yan. Iniiwasan yan. O, Kaya nga paliwanag mo. tinatanong na namin. So mga masasama ito. Kaya nga tumayo siya dyan, ang Diyos, yung tunay na Diyos yan, tumatayo sa kapisanan ng Diyos, siya'y humahatol. Ba't naman nahatulan niya kung mabuti yan? So mga masasama ito.
O, ano sabi sa dos? Ano sabi sa kinikilala yung mga tunay na Diyos? Hanggang kailan kayo magsisihatol ng kalikuan at magsisigalang sa pagkatao ng masama? Kasi kayo hanggang uno lang eh. Mapatunayan nyo lang maraming tunay na Diyos, pero hindi nyo na kinukuha yung context. Sa dos eh, pinaghahatulan ng Diyos yan eh. So mabuti sa inyo yan. Hinatulan ng Alam Diyos, niyo mga mabuti sa inyo. kaibigan, ganito po kasi yan, makinig ka Sinagot ko kapatid. yung sagot ko, yes. O ikaw ito. naman sumagot, Esel. Ito. Para Sige, sa iyo sige. ba, mabuti Makinig ang ka. mga Diyos na yan. Okay, makinig ka kapatid. Makinig ka, hindi mo kasi nauunawaan yung O talata ngayon, eh. ikaw na ngayon ang hindi sumasagot. O, sagutin ko. Manahimik ka. Manahimik ka lang kahit 1 minuto lang. Sasagutin ko yan maliwanag. Tignan mo hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan. Humahatol sila sa mga kalikuan eh. Tapos, at magsisigalang sa mga pagkatao ng mga masasama. Alam niyo yung mga Correct. anak kasi ng Diyos, mga kaibigan, meron silang Bulag ka paggalang sa talaga, mga Esel. tao. Kahit man sila masasama, iginagalang din nila, mga kapatid. Ganyan kasi ang anak ng Diyos, marunong gumalang. Kahit masasama, kasi sabi sa Biblia, igalang mo ang lahat ng mga tao, pati yung kaaway mo, igalang mo. Hindi naman magkakontra. Mali para sa iyo yung paghatol ng Diyos diyan, kaya nga siya tumayo diyan eh. At Yung hinatulan paghatol yung po kasi, sinasabi mga yung mga kapatid, tunay na Diyos eh. Yung paghatol So po mali kasi, ang paghatol Sandali. ng Diyos, Esel. Hindi mo na kapatid ni Esel. yung paghatol po kasi mga kaibigan, hindi naman po ibig sabihin kapag Hindi. nasa sandali. So yung ibig sabihin mo ang dapat, hindi yung nasa awit 82:1. Sandali. Hindi mo kasi talaga nauunawaan ano ba naman itong klaseng kausap nito. Ipinapaliwanag ko, nagtatanong ka nga, hindi ka naman magpasagot. Ang Diyos po kasi Ayun mga mga kapatid ni kapatid, Esel, hindi matatapos yan. Tabayaan mo na lang. Ano Esel? Yung Diyos ng yung Magpahayag ka hatol na lang ng kapatid ni Diyos, Esel. ay yung mga hukom na yan, ay yung mga Diyos na Okay, sinasabi mong mga kapatid, tunay, i-mute muna kita, no? nagsisihatol ng I-mute muna kita kalikuan, para nagsisigalang sa pagkatao ng masama. So mali. Okay, i-mute muna kita kapatid. Sasagutin lang natin ng mahinaon mga kaibigan para maunawaan lamang po ninyo kasi sinasabi niya magkakontra yung 2 at saka 1. Ganito po kasi yan mga kaibigan. Ang Hindi Diyos magkakontra ay yan. tumatayo. Walang lumabas sa bibig ko niyan, Esel. Sipahin mo na lang. Sipahin mo Huwag na ka lang. magpaparatang, Sipahin mo na lang. Esel. Sipahin mo na lang. Ayan, So, pasensya ka na. hindi- Pasok ka na lang Walang mamaya. lang yan. Pasok ka na lang mamaya Walang ulit, lang no? yan. Ayan, okay. Hindi nagpapasagot eh. Kapag tinatanong naman natin, di man siya makasagot. O ito, yung mga nagmamarunong na iglesia ni Cristo dyan po sa baba, pakinggan po ninyo. Papaliwanag natin ito. Sabi dito, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan, sabi niya, magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa mga magsigalang sa mga pagkatao ng masama. Kung wala man sanang pagkatao ay talagang ito tama yung kaibigan natin pero may salitang pagkatao. At Tsaka tama kapatid, magsisigalang sinabi mo sa mga kanina. pagkatao. Ang ginagalang nila yung mga pagkatao ng mga masasama. Kasi kung yung mga masasama ay kaawain mo na, hindi mo na igalang yung kanilang pagkatao, mali ka. Kailangan ikaw, mga kaibigan, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, igalang mo yung pagkatao ng mga tao. Huwag mong Tsaka kapatid ni Esel, ang paghatol hindi mabuti at hindi lang masama. yes. Pareho yan. Oo. Kung kasi Jesus sa hatol ng mga tao na mapupunta sa langit. Pero Yes. yung mga masasamang tao, hinahatulan din niya. Yes. Parehas Yun lang lang naman yun Hindi ibig sabihin na hinatulan niya masasama na sila Hindi naman Kasi ang Tsaka katunayan, sa verse 2, ang katunayan meron dito sa sinabing 6, humahatol. oo. Ang mga Diyos na ito, sabi dito sa 6, aking sinabi kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Kung sabihin mo mga masasama yon dahil dun sa 2 na hindi mo nauunawaan, parang pinapalabas mo ang Diyos nanganganak ng mga masasama. Anong klaseng pag-unawa yan? Hindi mo lang naunawaan yung ibig sabihin ng 2, no? O yung Tsaka kapatid, ang pinapoint out ko kanina,
paniniwala nila sa tao lang si Jesus. Pero ang full authority sa heaven at saka sa earth, binigay sa kanya. Yan pa Yes. kaya yung mga Diyos na yan. Oh. Lalo na. Lalo na. Naniniwala siya na tao binigyan ng authority. Pero yung mga Diyos na kaya parang si Moses lang yun Tinatawag siyang Diyos. Meron siyang sa Egypt. Yes. Matuloy siya sa Egypt Oo. Ano ba meron sa 92.1? 92.1, tingnan nga natin. Awit 92, kapatid. 92.1. Awit ba yun? Yung pinag-uusapan nyo ngayon, yung ang Diyos tumatahan sa kapisanan ng mga Diyos. 82.1. Akala ko nakikinig si kapatid na si Mark, ano yun? 82.1 pala, sorry. Kamali lang. Ang sabi dito, Ano po bang pinag-uusapan nyo dyan? napunta lang kami dyan, pero ang talagang tema dito, kapatid, na pinag-uusapan, itong Diyos dito sa verse 8, na ang Diyos daw na ito, dito sa verse 8, sabi dito, bumangon ka, o Diyos. Tapos sabi, hatulan mo ang lupa, sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Yung Diyos daw na nalagay dito, ay magmamana sa lahat ng mga bansa. Kung ang ama ito, hindi naman po tagapagmana ang ama kasi siya nga yung nagmamay-ari, bakit pa niya mamanahin? Napatunayan natin dito po sa Hebreo, Kapitulo 1 sa versikulo 2, kung sino yung magmamana na itinalaga. Sabi po rito, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa kanya si Kristo. Sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang mga panahon. So yung tagapagmana ng mga bansa, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Doon sa awit, Diyos ang nakalagay doon, kaya naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos. Yun ang punto ron, kapatid na Mark. So, lumalabas doon sa talatang 8 na magmamana ng lahat ng mga bansa, lumalabas, yan yung pinaglaanan ng lahat ng mga bagay. Siya yung dahilan, siya yung sa pamamagitan niya, sabi dito nakalagay, yung tagapagmana, Ginawa sa lahat ng mga pamamagitan bagay. niya, ang lahat ng mga bagay ay ginawa. Ang mga panahon. Kaya ayaw niya pumunta sa So, malinaw po dyan, kapatid na Esel, na ang Panginoong Jesucristo mismo ang tinutukoy dyan. Kung hindi ang Panginoong Jesucristo, Wala namang iba eh. kung hindi ang Panginoong Jesucristo, sino? Sino ba? tinutukoy Tingin mo dito? sino? Hindi, ang Jesus yun. tanong, kapatid na Esel, ang tanong po, kapatid na Esel, dahil sumagot naman tayo kanina na yung magmamana, yung pinaglaanan ng lahat ng mga bagay. Malinaw naman po sa 1:3 ng Juan na yung anak ang naging dahilan kung bakit ginawa ang lahat ng mga bagay. At kung wala siya, hindi naman magagawa ang lahat ng mga bagay. So, sa madaling sabi, sa talatang 8, wala namang ibang tinutukoy diyan kundi ang Panginoong Jesucristo. Ito sa Yun na nga. Yun talaga yun. Tama po ba 'yon, kapatid na Esel? Kaya ayaw niya pumunta sa ibang talata Tama yan. Pinaglalaban niya yung verse 1 tsaka verse 2 hindi naman makalaban. Tama yan. So, lumalabas po, Wala daw kasing nakalagay na po. Kristo. ay hindi naman po porke walang nakalagay na Kristo, hindi na siya ang tinutukoy. Saka hindi pa naman kakayo siya doon kasi unang-una, saka lang naging Kristo ang Panginoong Jesucristo nung naipanganak kay Maria, saka lang tinawag na Hindi po ganun, kapatid, hindi po ganun.
ang Kristo po in a biblical ano pa to sa Tagalog? Yung pakahulugan po kasi ng Kristo is ang pinahiran o anointed one. No, anointed one, yung pong kahulugan ng Kristo. Alam naman po natin na yung uno-uno ng Juan, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Alam naman po natin kung sino yan eh. Ngayon, como kasama po siya ng anak, ng ama sa kinaroroonan, sa tinatahanan niya lupa. Pagdating niya po dito sa mundo, meron pong inihandang banal na bagay. Yun po yung nasa Lucas at ipinanganak po ni Maria yun. Alam naman po nating lahat yan na pinaghandaan siya ng isang 34 katawan. hanggang 35. Doon po siya tatahan. Wala tayong problema doon. Doon po sa aklat ng Mateo, sa 1 at pangtalata ay 21, ang dalaga ay manganganak ng isang lalaki. Ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang kanilang mga kasalanan. So, ibig sabihin, talagang pagdating ng anak ng Diyos sa mundo, papasok siya doon sa banal na bagay na inihanda para sa kanya. No, pero ano yan eh, marami pong maraming po pwedeng maging ano po diyan eh. Mahaba pong usapin yan, ano. Pero doon lang muna tayo sa pinag-uusapan natin na ang tinutukoy nga doon sa talatang 8 ng Aklat ng Awit, walang iba kundi ang Panginoon Hesukristo. Oo kapatid, oo. Pero ayaw tanggapin ng ating kaibigan kanina na yun po ang ating Panginoon Kristo. Ano po ba ang stand niya? Sino daw Hindi niya po ba yun? tatanggapin. Hindi niya talaga tatanggapin. Yung Elohim daw, kailan ba yung Elohim daw ang tagapagmana? Kung yung Elohim ay tagapagmana, saan niya minana? Ayaw naman niya magparaan para patutunan natin. Kasi yung po kasing lahat ng mga bagay, ginawa na po ng Diyos yun. Ginawa ng Ama. Wala naman pong nagbigay sa kanya noon. Siya po mismo ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya ang Biblia po kasi eksakto eh. Wala naman po tayong mababasa na may nagbigay sa Diyos ng lahat ng mga bagay. Kundi ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay doon sa kanyang anak, para sa kanyang anak, ang ating Panginoon sa Kristo. So malinaw po dyan, doon sa talatang 1, ang Diyos ay tumatahan sa kapisanan ng mga Diyos. Yung Diyos humahatol sa gitna ng mga Diyos. Yung pong Diyos po na nandoon, yung po yung Diyos na kasama ng mga Diyos. Yan po yung mga hukom, no? Mga hukom po yan na makakasama ng Panginoong Jesucristo sa pagdating po ng paghatol. Sino po yung mga yan? Yun ang magandang tanong dyan eh. Sino yung mga yan? Pakibasa nga kapatid na Esel, pakibasa nga po ang unang Tesalonica 4:6 hanggang 17. 4:6. Mag-off lamang po kayo kasi 4:16 po hanggang 17 ng unang Tesalonica. Yung sabi po rito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigay, may tinig ng arkanghel at may pakakap ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy, tayong mga bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alataat upang sa lubungan ng Panginoon ang hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan at sa kailanman. Yan ang magpakailan.
Ayo kapatid na Esel, darating po ang panahon na bababa ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, sa muling pagbalik niya, hindi na pala para ipako. Yung kanyang pagbalik, bubuhayin niya na po yung mga unang nangamatay sa kanya. At yung mga nangabubuhay na nangatitira, aagawin din namang kasama nila. Kasalubong siya sa alapaap at sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. So yun po ang sabi ng talata. So ito pong mga lingkod ng Diyos na nakasama ng Panginoong Kristo doon sa kanyang pagbabalik, ito rin po ang magiging kasama niya sa pangangaral sa loob ng 1,000 taon. Oo. At sa pangangaral po na yan, syempre, dyan na natin makikita yung magiging dapat pa at hindi magiging dapat. Ngayon, darating po rin yung panahon na lahat ng tao haharap sa hukuman ni Kristo. Sino kasama niya ron? Di yung mga hukom Yung tagapag. na kasama niya, na nakasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yan, may nagkarpintero dyan. Maingay. Ano maingay dyan? Sila po yung sila po yung uupo po sa hukuman para hatulan ang lahat ng mga bansa. Bro Isel, good morning. Si ano pala ito, si kapatid na Romeo. Good morning din, kapatid na Romeo. Good morning. Bro, pakibasa daw yung lahat po ba tayo ito, is hindi na salin. Parang iba ang Lahat po tayo dito, pag-uusap kapatid. sa binabasa mo kanina. Pakibasa daw, meron ka diyan na is hindi nga salin. Ay, wala kapatid, wala eh. Yung ginagamit kong pan-live na cellphone, yun ang may SNT, pero dito sa Mas, isa, wala eh. mas malapit po kasi kapatid na Esel, mas malapit po kasi Iba yung binabasa natin. iba ang pangusap sa binasa mo kanina. Kumpara, Yung sa is hindi na salin. kumpara, mas malapit po kasi sa original na salin ang ginagamit po na Biblia ng MCGI. Mas malapit po sa original na salin. Kaya yan po ang aming ginagamit para kung magkaroon man ng discrepancy, hindi po masyadong malaki. Yan po ang pinakamalapit sa salin sa Tagalog. Oo. Dito sa Magandang Balita. Ay, ang Magandang Balita dito sa ang dating Biblia pala. Ayan. So, dito kahit saan siya magpunta dito sa binasa ko kanina, walang ibang pinamamanahan ng lahat ng mga bansa kundi ang Panginoong Jesucristo. Walang iba. Pero ayaw niyang tanggapin. Wala nang iba eh. Ipipilit niya na Elohim daw. Kung Elohim, sino yung Elohim na yon? Na pagmamanahin ng Ama. Kung yung Ama naman, hindi naman magmamana yung Ama eh. Elohim ang gusto niya? Elohim ang gusto niya, hindi si Kristo. Kung wala. Elohim ang gusto Wala niya yan. at hindi si Kristo, di ibig sabihin, dalawa pa rin ang Diyos niya. Yung Ama at saka yung Elohim. Ganun ang lalabas niya. Wala eh. Wala sa hulog yan. Wala talagang kahit Elohim man yan, kahit tanggapin na natin na Elohim yan, di ibig sabihin ay wala na siya. Dapat hindi siya Tagapagmana talaga si Kristo. Hindi pwede ang tagapagmana kuan yung Ama kasi siya ang nagbigay sa mga pamana. Yes. Siya nga ang nagmamay-ari ng buong daigdig, tapos mamanahin niya anong klaseng yun? Sa iyo na mamanahin mo pa. Kung ang Elohim naman Gusto lang yan siguro. kung Elohim Bro, naman gusto lang yan siguro ka. Sino yung Elohim na yon na magmamana? Ang gusto niya bro, ka lang, bali ka na, puntuhan ka lang ba? Puntuhan ka. Oo. Hindi niya naunawa yung 82 verse 2. Yung verse 2. Pinipilit niya na yung verse 2 na dito sa verse 2 ay mga masasama daw ito dahil
humahatol sila ng kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao ng mga masasama. Hindi niya pala nauunawaan ito. Pipilit niya na mga masasama daw ito. Wala namang sinabing mga masasama itong mga Diyos na ito na sinasabi na tumatayo ang Diyos sa kapisanan ng mga Diyos. Wala namang sinabi. Kapatid na Esel, isa lang ang ibig sabihin yan. Masama ang pag-iisip niya. Kasi para sabihin niyang masama yung mga Diyos na yan, tatanggap siya ng hatol. Dahil namamunto lang yan kay Isil. Bakit daw ang mga Diyos na ito ay magsisigalang daw sila sa mga masasama? Hindi naman yung masama ang iginagalang, kundi yung mga pagkatao nila. Hindi naman yung kasamaan nila ang iginagalang kundi yung pagkatao ng mga masasama. Yung pagkatao nila ang iginagalang, hindi yung kanilang kasamaan. Binali nila, binali. Oo, ayaw magparaan pagtanong, sasagot ka, sabat ng sabat. Wala naman contradiction dito sa Binali lang yan. Dito sa 2 at saka 1 sa 82 wala namang contradiction dito. Yung utak ng mga kaibigan natin ang nagpapagulo, nagpapakontra sa mga talata na ito. Nakakalungkot lamang. Namumunto lang yan para para mapuntuhan ka sa TikTok. Ganyan lang yung mga birada nila. Yes. Yan ang alam na natin yan, yung mga diskarte na ganyan. Namumunto lang yan. wala na mga kapatid na Romeo. Wala na yung mga INC, hindi na sila lumayas na. Hindi na nila nakayanan. Wala na yung mga kaibigan nating INC. Hindi na sila Merong nakita ko sa kabilang TikTok. Dati siyang MCGI, manggagawa, yung mga trabaho niya doon sa MCGI, pinapalabas niya, ganun, ganun. Tapos lumipat siya sa Iglesia ni Cristo, ni Manalo. Tinanong ko naman, Bulyaso, wala siyang sagot sa akin. Paano di mabubuti? Sabi ko, alin ang mabuti? Alin ang mabuti, Aniban? Iglesia ni Cristo o si Cristo mismo? Sabi niya, pareha. Sabi ko, anong pareha? Yung iglesia, tagasunod ni Cristo. Si Cristo hindi sumusunod sa iglesia. Bakit pareha? Marami siyang sagot. Wala sa ulog. Wala na. wala kang pinapalabas mga masasama daw itong verse 2. Tinanong ko naman, sino ang mga masasamang Diyos na ito? Hindi naman niya masagot ng diretso kasi dito sa 6, mabubulilyaso siya. Kasi sabi dito sa 6, aking sinabi, kayo mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Kung mga masasama ito, ayon sa kanyang konklusyon, lumalabas ang Diyos ay nanganganak ng mga masasama. Wala naman. Yan ang problema. Oo, yan ang problema niya. Dito sa verse 2, hindi naman magkakontra doon sa 6 at saka dito sa verse 2. Kasi mga anak ng kataas-taasan ito. Ano bang karakter, ugali ng mga anak ng kataas-taasan? Dito sa verse 2, Alam nga naman. hanggang kailan Alam nga naman, mangluloko. Oo. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao. Alam nyo mga kaibigan, si Kristo man, meron naman po siyang paggalang sa mga tao kahit siya ay anak ng Diyos, ipinakita niya yung kanyang kabutihan, pagliligtas kahit sino, paggalang, pagrespeto. Ang hindi lang naman nirerespeto ni Kristo ay yung mga masasama yung masamang gawa Pero yung kanilang pagkatao nirerespeto naman ni Kristo Kasi hindi mo naman pwedeng awayin yung pagkatao ng mga tao.
Pagkatao nila yon. Pero yung kanilang masamang gawa, yun ang layuan mo. Ganon. Sagutin ko naman si Kwan. Ano, ti amo. Ti amo. Ti amo. Yung ROJ, ti ano, walang masasabi sa akin yan. Takot sa akin yan. Ano daw? Bro Romeo, payag ka, debit kayo, ROJ. Balan mo na para makajikas ka. Makagikas. Bakit? Nagbibigay ba ng gikas kapatid na, kapatid na Mike? Payag ka Bro Romeo, kaya pakyatin ka Roger Bro Romeo. Hindi, wala yang masabi ang Kwan sa akin, ROJ. 2 araw kami nagdebit. Walang masasabi yan. Ang sabi sa akin, ano daw ako, buylata. Bulata. Buylata. Wala siyang masagot sa mga sinabi ko. Kaya ang sagot niya, buylata daw ako. Wala yan. Ayan. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ni Hesus Kristo. Ayan. Wala namang problema dyan, kapatid na liwanag. Ang kaligtasan Yung aming sinasaway, yung aming sinasaway, ano yan, pag-ibig, dahil sinasaway namin ang mga maling aral. Yan ang pag-ibig namin, sawayin mo ang mga mali. Oo. Parang pag may kung yung gumagawa sila ng mali, di ba sasawayin mo sila? Kung mahal mo talaga sila. Dapat sawayin mo. Ang kaso, ang sagot nila sa akin, ano daw ako, buylata. Saway ng saway daw. Punong ni kapatid na Shama, ano daw ang anong araw ang una? Linggo o Lunes, sabi niya. Kung sa kalendaryo natin, sa Gregorian calendar, yung sinusunod nating kalendaryo, ang unang araw yung Linggo, 'di ba? Ang ikapitong araw yung Sabado. Yun ang nakalagay doon sa kalendaryo po natin. Hindi po Lunes. Hindi yung Lunes ang unang araw ng sanglinggo, kundi yung Linggo doon sa ating kalendaryo. Ewan ko lang kung ano para sa iyo. Wala namang problema kung anong gusto mong unang araw. Di wala tayong problema. Kung gusto mong gawing unang araw ang Lunes, Martes, wala naman problema doon. Hindi naman po yun yung problema natin. Boy Plumber. Ayan, sige kapatid na Boy, no? Nasa Bible pa lang ang kaligtasan, kasi hindi natin iniiwasan ang kasamaan. Anong ibig mo sabihin, kapatid na all in? Nasa Bible pa lang ang kaligtasan. Sabi niya kasi hindi natin iniiwasan ang kasamaan. Ano ba ibig mo sabihin? All in. Maliligtas ka kung makilala mo katangian meron ng Panginoong Hesukristo. Sabi naman ni kapatid na liwanag. O sige, mag-usap na lamang po kayo dito na mapakinggan namin ano po yung gusto mong ibig mong sabihin, kapatid na Kapatid na Esel, makapagsalita na ako, no? Sige kapatid. Ito pong platform ni kapatid na Esel, ginagamit po ito ng mga kapatid sa MCGI, hindi upang magkaroon ng usapin na mauwi lang sa walang kabuluhan. Ang platform po na ito, ginagamit namin unang-una pagpapaanyaya po, no, sa pagsusuri, pakikinig ng aral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, at yan po ang pangunahing ginagawa namin. Kung sumagot man po kami sa mga tanong, yan po ay nakabase pa rin sa kung ano yung sa amin ang makakaral. Ngayon, kung gusto po naman ninyo na mag-usap ng patungkol naman sa inyong mga paniniwala, okay lang din po naman, basta wala lang ad hom, no?
Hindi po kasi tinatanggap sa itaas ng platform ng mga kapatid sa MCGI yung ad-hom. Kasi pangit tingnan. Pag-ibig, kapayapaan, Actually, mga kapatid. hindi po kami dapat na nag-entertain ng mga ganyan. Pero kung naandyan na po si kapatid na Esel at pinayagan naman kayo, wala naman po problema ron. Basta ang usapan lamang po sana kung ang usapan po ay Biblia, Biblia lang po, no? Wala na po yung makakasakit ng damdamin na parang lumalabas kapatid na Esel, parang kinukonsensya mo yung tao, no? Para magkaroon ng ibang usapin. Pag Biblia, Biblia lang po. Yun po yung sa amin. Tama po yun, mga kaibigan. No? Biblia lamang po dito. Pag-usapan natin, pag-aralan natin, ano bang mas tama? Ang pinaka malaking argue sa TikTok ay yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo eh. Kasi ako, hindi lang ako nagbabatay doon sa 8:40 ng Juan. Maling ano yon, mali ka kung doon ka lang nakabatay sa pag-unawa mo. Dahil como sinabi ni Kristo na ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan na narinig ko sa Diyos. Doon pa lang sa salita narinig ko sa Diyos, pambihira, tao ba naman kung narinig niya mismo sa Diyos? Kapatid na Esel, may karugtong yun eh. At ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yun. Yung narinig ng Panginoong Jesucristo sa Diyos, hindi ginawa ni Abraham yun. Ngayon, ang tanong, saan ba naroroon ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi kung ang Biblia, ang ating pagbabasihan, marami tayong mababasang mga salita. Unang-una na yung salita ng Diyos. Salita ng Panginoong Jesucristo, salita ng anghel ng Diyos, salita ng mananampalataya, salita ng puno, salita ng hayop. May salita rin naman ng kalaban ng Diyos at ng kanyang mga kampon. So, ang Biblia binubuo ng mga salita. Pangunahin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung ang pagbabasihan natin, kapatid na Esel, kaligtasan, ano ba ang dapat nating maging basihan? 1:13 ng aklat ng Efeso. Basahin natin. Doon, nasa kanya rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. May kaligtasan pala na nakasulat sa Biblia. Ano yun? Yung ebanghelyo. Ebanghelyo nino? Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Yes. Kaya nga sabi dun sa unang sugnay, nasa kanya rin naman kanino? Kay Jesucristo. Pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan, sabi niya, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Malinaw yung kapatid na Esel eh. Yes. Yes. Sinabi ng Panginoong Jesucristo yon doon sa mga alagad na nakakasama niya ng una na magtuturo doon sa pangangaralan pa at magiging mga alagad pa noong panahon na yon. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, nasa kanya rin naman, pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula nang kayo magsisampalataya ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo. Paano matatatakan ng Espiritu Santo? Pag nagkaroon ng pananampalataya. Aning pananampalataya? Yung pananampalatayang galing sa Diyos. 17 ng aklat ng Roma. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa mga salita ni Kristo. O, kaninong salita ang dapat pakinggan, kapatid na Esel? Salita ni Kristo. Yung aral. O, yan ang dapat natin maging basihan pagdating sa kaligtasan. Oo. Yung ebanghelyo ng kaligtasan.
na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kung kani-kaninong aral, hindi pala aral ni Moises, kapatid na na Esel. Oo. Basahin mo ang 13 at 39 ng Aklat ng Gawa, makikisuyo. Gawa 13:39 na ganito ang ating mababasa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya kay Kristo ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Yeah. Kay Kristo talaga. Napakalinaw niyan. Ang linaw niya, kapatid na Esel. Yes. Hindi ka pala aariing ganap sa kautusan ni Moises. Kanino ka aariin? Sa Sa pamamagitan. Ebanghelyo ng Kaligtasan. Yes. Sa kautusan ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong, nasaan yan? Basahin mo ang 12:5 ng Aklat ng Deuteronomio. Diyan tayo dapat magsimula Kumbaga, nagbabasa tayo ng aklat, huwag tayong magbabasa sa gitna. Simulan natin doon sa simula. Basahin mo ang 12:5 ng Aklat ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng iyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Napansin mo yung kapatid na Esel? Yung Diyos na nagsalita dyan, pipili ng isang dako sa lahat ng inyong mga lipi. Kaninong lipi? Di sa lipi ng Diyos. Yun. Sa lipi ng mga taong ginawa niya para makasama niya sa buhay na walang hanggan. Yung dako na yun yung kanyang tahanan. Oo. Doon paroroon yung mga tao na naghahanap ng katotohanan at doon sasampalataya. Oo. Diba? Tama yun Biruin mo yung tahanan na yung paglalagyan ng pangalan noong Diyos na nagsalita sa 12:5 ng Aklat ng Deuteronomio. Anong tahanan yan? Anong pangalan ng tahanan na paglalagyan ng kanyang pangalan? Yan ba yung nakikita natin mga samahan ngayon na ang itinuturo, Biblia rin. Gaya ng Sabadista, gaya ng Born Again, gaya ng Iglesia ni Manalo. Kasi sa pangalan pa lang makikita na natin ang isang samahan kung ito ay sumusunod sa kautusan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya nga sabi ng kapatid na Eli, para makilala mo yung totoong relihiyon, magsimula ka sa pinakadulo. Sa ulo. Hanggang sa talampakan. Dapat nakabase sa nakasulat. Ang tanong, kapatid na Esel, ano yung tahanan na kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo? Daniel 9 at 19. Daniel 9 at ano yun? 19? Opo. Ayan. Sandali. Sandali tayo. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin, huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili. O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Kaya, Kanino tatawagin yung bayan ng Diyos, kapatid na Esel? yung mga tao na tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang iglesia ng Diyos. Di sa pangalan ng Diyos pala tatawagin yun. Yes. Sa pangalan ng Diyos. Oo. Malinaw yan
Basahin mo yung 7 at 23 ng aklat ni Ezra. Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawin lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit O, nakita mo? Nakita mo, kapatid na Ezra? Nakita mo yung kapatid na Ezra? Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Yung kautusan nakapaloob doon sa bahay. Kaninong bahay? Eh di sa Diyos. Kaya yung mga tao at ang bayan ng Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Mhm. Kaya pagdating ng bagong tipan, ang sabi sa Lucas 16 at 16. Pakinggan natin. Okay. Lucas 16 na ganito ang sabi. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao na pumapasok doon ay nagpipilit. Oh, nakita mo? yung palang kautusan ni Moises, mga propeta, mga palatuntunan, nanatili lang yun hanggang kay Juan. Yes. Bakit? Kasi nga doon na isinugo, doon na dumating yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nasabihin niya sa 16 at 18 ng aklat ng ng Mateo, at ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Merong iglesyang itatayo ang Panginoong Kristo eh. Eh sino ang nagbigay sa kanya ng utos para itayo yun? Yung Ama mismo. Deuteronomio 18 at 18. Okay, ganito ang sabi. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta na sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, sabi niya kay Moises. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Linaw yan. Diba? Malinaw yan eh. Palilitawin ng Diyos ang isang propetang gaya niya. Kanino? Sa gitna ng iyong mga kapatid. Sabi niya kay Moises, yan mula sa Panginoong Jesucristo. Kaya nang dumating yung pagkakataon na sinabi na ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, at ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Ang Panginoong Jesucristo ba mismo ang may sabi nun? Hindi. Galing yun sa Ama. Iakit mo lang sa 16 at 16 ni Mateo, kapatid na isa. Mateo 16 na ganito ang sabi. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka Simon, Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Kaya nasabihin niya, at sinasabi ko naman na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. malinaw yan kapatid na Esel eh. Yes. Yes. Ang Panginoong Jesucristo nasa loob ng bahay ng Diyos.
Kaya nga sa Colosas 1:18, Yan, Colosas. at siya ang katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Iglesia. Ayan. Ni Kristo ang ulo ng katawan. May iglesyang tinatawag eh. Oo. Kaya nga yung iglesia, Sige, pakibasa mo. sige. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ang iglesia na siya ang pasimula ang mga panganay sa ano yun? Na siya ang pasimula ang panganay sa Siya mga ang panganay eh. Yes. Upang sa lahat ng mga bagay ay Napakalinaw niyan. Ulo siya ng kadakilaan. Yes. Ulo siya ng katawan eh. Saan? Sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Kaya nang tawagin ng Apostol Pablo, saan tinawag, kapatid na Esel? Doon sa Timoteo, 1:1 ng ikalawang Korinto. 1:1 Korinto, yan. 1:1 ng ikalawang Korinto. Ikalawang Korinto. Ikalawa. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ang lahat ng mga banal na nasa Linaw. Aya. Linaw yan. O saan tinawag si Pablo? Doon sa iglesia ng Diyos na tinawag na Kaya yung mga apostol, kapatid na Esel eh, kasama sa mga inilagay ng Diyos yun eh. Oo. 12:28 ba yon ng Aklat ng Roma? Kung di ako nagkakamali. Mahirap pindutin itong ano. Mahirap. Roma 12. Ano yan? Ano yan? 12:28. Wala eh. Ano yung sinabi mo? Ang Diyos, hindi pala 12. Sa ano pala yon? Korinto. Anong Ang Korinto? Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Sa 28. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. O, nakita mo kapatid na Esel? Saan tinawag ang mga apostol? Sa iglesia ng Diyos. Ayun. Kaya sa mga kababayan natin nakikinig, kung tayo po ay magsusuri, ang gawin nating basihan, yung ayon po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, yung sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yung sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon doon sa Marcos 7:7 at 8 ng aklat. Pakibasa, Marcos 7:7 hanggang 8. Tingnan nyo kung ano ang pagkakaiba ng humahanap ng katotohanan at humahanap ng susundin nilang utos ng mga tao. Tingnan ninyo ano ang pagkakaiba. Natapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya Nakita sa mo yung kanila, kapatid na Esel. totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yun. Oh, nakita mo yung kapatid na Esel? Nakita mo yung pagkakaiba noong mga mangangaral na hindi sumusunod sa utos ni Kristo? Walang Wala raw kabuluhan. kabuluhan ang pagsamba nila sa atin.
Yes. Yes. Diba? Walang kabuluhan eh. Bakit? Dahil nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Sabi ng Panginoong Kristo, ayon sa ibinigay na mandato sa kanya ng Ama, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Hanggang sa panahon natin ito, tumatagos ang kautusan ni Kristo eh. Bakit? Yes. Isinulat ng mga apostol. Unang Juan, 1:1 hanggang 4. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag, at aming nakita at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama, at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang aming kagalakan ay malubos. Ang ganda yung 5. sa 5 pa, sa 5. At ito ang pagsasabi ko aming narinig sa kanya, at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw, at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Napakalinaw niya, kapatid na Esel. Kaya sa pagsusuri, sa pag-alam ng katotohanan, dapat ang maging basihan natin yung aral ng katotohanan. Yes. Yung ebanghelyo ng kaligtasan, hindi yung salit-saling sabi ng mga tao. Kaya nagbigay ng paalala yung isa sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo sa unang Juan 4 at 1. Unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayan, yan ang pauna ng isa sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo na si Juan. Kinakailangan pala susubukin ang bawat espiritu. Hindi yung sinabi lang ganito ang aral, maniniwala ka na. Mag-aamin-amin ka na, hindi ka naman sigurado kung kaligtasan nga ba ang dala. Kagaya niyan, meron pala mga mangangaral kapatid na Esel, ang dala-dala, salit-saling sabi ng mga utos ng mga tao. Bakit nilisan nila yung utos ng Diyos Yes. Hindi nila pinahawakan yung utos ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya doon sa 28 at 20. Kaya ayan, sa ating mga kababayan, sa mga minamahal nating mga kaibigan na nakapagawi at kung minsan naman ay nag-stay sa live na ito, pag tayo po ay maghahanap ng katwiran, sikapin po natin na ang maging basihan natin yung ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kanino tayo makikinig? Sinong pakikinggan natin? Roma 10 at 14. Roma 10 at 14. Yan, maganda ito Okay. Sabi po rito, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kakinig na walang tagapangaral? At paano silang 17. magsisipangaral? Sa 17. Okay. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yung salita ba ni Kristo, babasahin mo lang, maintindihan mo na, kapatid na Esel. Siyempre, may pakikinggan ka. Ibalik mo sa 15.
No, sa 15. Sabi dito sa 15, at paano silang magsisis pangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa, yaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabubuti. Ang nakakalungkot dyan, kapatid na Mark, dito sa 16 na, Oo, Sige po. marami kasing, ang nakakalungkot dyan, dito sa 16, maraming nakikinig pero hindi lahat ay datapot hindi silang lahat ay nakinig o sumunod ng masasayang balita sapagkat Bakit? sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Yun ang nakakalungkot. Di ba? Nakita mo yung pagkakaiba? Ang sinusunod ng mga hindi nakikinig sa salita ni Kristo, yung nasa 7 at 7 hanggang 8 ng Marcos ano pang katunayan niya? Basahin mo ang Roma 10:1 hanggang 3. Roma 10:2 hanggang 3. 10:2 hanggang 3. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapot hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ayaw yung katwiran lang nilang gusto Ayaw nilang sundin yung katwiran ng Diyos, kaya nagtayo sila ng sarili. Yun ang pakay ng iba, mga kaibigan. Opo. Yun. Meron talagang mga ganyan, kapatid na Esel. At talagang meron mga mangangaral na ang gusto, sarili nila yung maitayo. Hindi yung katwiran ni Kristo. Hindi yun ang maipangaral sa mga tao. Kaya, kapatid na Esel, lagi natin ipinag-aanyaya yung ating mass indoctrination para mapakinggan at masuri ng ating mga kababayan ano ba talaga ang mga kautusan ng isang guro at tagapagturo ng tunay na doktrina Kristiyana. Yun ay ang ating Panginoong Kristo. Sino ang pakikinggan? Di yung mga ngaral na inutusan upang ipangaral sa panahong ito yung utos na nakasulat sa Biblia. At yan po ang aming ipinag-aanyaya po sa inyo. Suriin ninyo yung daladalang aral ng MCGI sa pamamagitan po ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel bilang mga taga-akay sa aming pagsasama-sama. Kung magkagayon, ikumpara po ninyo. Yun naman ang sabi ng mga ngaral, kapatid na Esel, sa Ecclesiastes 7 at 29. Ito lamang ang aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isa sa iba upang masumpungan ang kadahilanan. So, nagkukumpara din pala siya. Oo. Yun ang utos Kinukumpara niya yung isa sa iba para makita niya ano ba talaga yung kadahilanan. Correct. Tama yun. At yan nga po ang aming ipinag-aanyaya sa inyo. Kapatid na Esel, salamat sa Diyos. Ayan. So napakaganda yung pag-share mo, kapatid na Mark, talagang tunay na ikaw ay miyembro ng MCGI, no? So napakaganda pati yung pag-aanyaya niya, mga kaibigan, kung talaga tayo lamang po ay magsuri, total naka-live naman po yung mass indoctrination. Kahit hindi naman po kayo umanib, tulad sa sinasabi ni kapatid na Eli, kung makinig lamang po kayo, mapakinggan nyo yung tunay na aral. Kasi nakikita ko naman yung sinseridad ng mga ating mga kaibigan, mga kapatid. Wag na tayong wag na natin labanan yung katotohanan. Wag lang tayo tumingin doon sa mga pagkakamali na sinalita o pagkabigkas. Marami kasing pinamamalian ng ating mga kaibigan na Iglesia ni Cristo na mali daw mga kapatid, mali lang siguro yung pagbigkas o na mali lang siguro sa
pagkasabi, kinukuha nila na talagang yun ay ito, contradiction ito, sabi nila. Pero alam nyo mga kaibigan, kung tapat ka lang sa pagsusuri talaga, makikita mo talaga yung katotohanan. Makikita mo yung katotohanan doon sa nagsasabi. Sabi kasi doon sa Juan 3:34, ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Kung yung sinugo, nagsasabing ako'y sinugo ng Diyos, hindi naman salita ng Diyos ang sinasalita. Iba namang libro, iba namang pampleta ang sinasalita, abay hindi na sugo ng Diyos yan. Kasi ang sugo ng Diyos, yung salita ng Diyos ang sinasabi. Hindi yung kwento, hindi yung buhay niya. Hindi yung buhay ng may buhay, hindi yung buhay ng libro na binabasa niya. Marami kasi mangangaral na ganun, kapatid na Mark, na ang ibinibida nila, yung mga libro na kanilang binabasa, opinion ng mga tao yon, opinion ng author yon. Tapos yun ang kukunin mo para ipangaral, malilito ka. Pero kung makinig ka doon sa salita ng mga apostol, kapatid na Esel, yung bang aklat ng Panginoon kulang? ay hula yun, yung mga aklat ng Panginoon. Kung libro yon, kung ibang libro yon, libro na author, Kulang po ba yung aklat ng Panginoon? ay kumpleto yon ayon sa Isaias, kapatid na Mark. Brother Hazel, pwede magtanong Basahin mo nga ang Isaias 34 at ang talata 16. Ayan, 34:16. Yung saliksikin ang aklat ng Panginoon, right? At iyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So, yung aklat ng Panginoon, pinapasaliksik. Bakit na pinapasaliksik? Kompleto Oo. Kompleto, kapatid na Hazel Walang kulang. Kung yan ang pagbabasihan ng taong magsusuri. Yes. Pero kung ang gagamitin mo, pamphleto, libro ni Mormons, etc., libro ng kung saan nanggaling, tsak maliligaw ka Maliligaw ka. Bakit? Unang-una, wala naman yung kautusan ni Kristo dun Oo, tama. Ang kautusan ni Kristo nandun sa aklat ng Panginoon. At yun ang gagamiting basihan ngayon ng mga taong naghahanap ng katwiran. Yung ebanghelyo ng kaligtasan. Brad, pwede kapatid magtanong sa Nesel? inyo mga brother ng mga sige. Paano nyo nasabing tunay na sugo si Soriano kung siya ay tunay na sumusubo ng talong? Brad, Ay, pareha lang kayo. Iglesia ni Cristo, puro mali. Pareha lang kayo. Pag-usugin yung mga ulo ninyo, pareha lang kayo. serious speaking tayo, Puro Brad. angkin, puro angkin. Wala yan. Brad. Brad, serious speaking lang tayo, Brad, ha? Ayan. Mali yung mo, kapatid na Remnick, pasensya ka na, no? Kapatid na personal yung tira mo, hindi po maganda yan, kapatid na Remnick. Kapatid na Pareha lang Remnick, kayo. hindi po. Puro mga... Baba mo, marirestrict ka. Wala ito si Renix ito. Kahit saan pumunta. Ayan. Ano lang yan, sabi sa iba, kapatid na Remnick, para welcome ka dito. Tatlong ron daw, Hindi sabi po ng kasi iba ng maganda mga yung- TikToker, tatlong talata lang daw ang memorize niyan. Sabi sa mga yung TikToker na iba. 8:40, John Sabi kasi ni Soriano, Brad, kapag mali-mali na ang turo at kontra Huwag mong patulan yan, kapatid na Esel. Ibaba mo yan. Walang kwentang kausap yan. Nako, paano mo nyo nasabing walang kwenta? Nilalahad ko lang ang aral ng puno nyo, mga Brad, na mali-mali. Ano yung unang Anong mali? Ang pinakamali? puno mo naman, lalong mali. Bakit Ang puno bakit mo may mali naman, si Soriano? lalong Biruin mo, mali. ang tunay nyo na Diyos, may kaliskis, may pangil, may buntot, walang Kapatid na tuhod. Esel, marirestrict ka. Anong tawag Pagka yan, yan Brad? pinabayaan mo Lord. pa magsalita. Wala. Ibaba Delikado. mo na yan. Wala.
Wala Yung si yan. Manalo, May- 1940 nagtayo, lalong mali yan. Bakit kayo pa ipapilit pa ninyong tama kayo? 14 lang yan, 1914 nga, tama. Pinag-agawan ninyo ang iglesia. Marami din namang mga iglesia ni Cristo, mga kaibigan, na mabubuti pong kausap. Pero itong si Rendick ay... Yung mga kuan, yung mga maraming talata Yung na mga- memorize, yung si kuan, Rendick, 3 lang daw, sabi ng mga TikToker. Oo, maraming nagsasabi 3 lang. Kasi yun memorize Kapatid niya na yung Esel, pakitin mo si Brad Elion Medic, iakit mo. Wala eh, kompleto Kapatid yun tayo. si Brad Elion, iakit mo siya. Hindi, kompleto tayo eh. Wala nang bakante, wala nang isla. Ibaba mo si back to the scripture. Ibaba mo si back to the scripture. Ikaw lang dito, ano? Ikaw lang pinuno dito? Kapatid na Esel. Wala ka kang binanggit na. Ako muna ang bababa, ako muna ang bababa. Wala ka kang binanggit eh. Pandamay. Puro ano, puro binanggit mo. Sige. Ano ibanghelyo ng kaligtasan? Ano ibanghelyo ng kaligtasan? Sige nga. Ipaliwanag mo. Muna yan kasi unang-una Kapatid na Pak, ano yan, exeter yan.